Share ko lang mga kaibigan, baka meron kayong matutunan. So itong Suzuki APV na to ay nagkakaroon siya ng ubo kapag nag-engage yung compressor. So pag nadadagdagan ng load yung makina, pipitik yung compressor, tapos biglang gaganon yung RPM. Yung makina manginginig, isa, dalawa. Tapos pumapalya siya. So pinalta na spark plug kasi napansin namin iba-iba yung sunog. Meron dalawang maitim, meron dalawa na makinis, yung light brown o yung light. Yan, napunasan na lang. Pero dalawa maitim, dalawa hindi. So ang spark plug na ang ignition coil nito mga kaibigan ay 2-in-1. Sabihin, dalawang cylinder yung sinusuplayan niya, isa lang yung ignition coil. So yung coil nandito, may square dyan, tapos may wire lang siyang papunta doon, high tension wire. So dito rin, meron din yung square dito, may high tension wire lang siya papunta sa kabila. So ito po, dalawa yung ignition coil. So nangyayari, pag umercon, yung 1000 o yung 950, bumabagsak na ganoon pa isa-isa. Pag nadadagdagan ng load yung makina. So pinalitan ng spark plug, umokay saglit, tas ganun pa rin. So anong nangyari, chinek natin, tumatalon pala yung kanyang kuryente. Dito sa may, yung pinaka spark plug cap, yung may pahaba dito. Galing sa high tension wire, tsaka dun sa ignition coil. So kaya dalawa yung naapektuhan kasi nga 2-in-1 eh. Isang coil, dalawa yung dala niya. So pag may tumalon dun na kuryente sa gilid ng coil, dalawa yung maapektuhan. So dalawang spark plug din yung hindi maganda yung sunog. Ngayon dito yung maitim eh. Ayan o. Ayan o, maitim siya. Ito yung tuyo. Ayan o. So, naapektuhan yung dalawang cylinder. Kaya pag nagdagdag ng load yung makina, parang anong nangyari, yung kuryente tumatalon sa gilid. Ang ginawa lang natin, first aid lang. Binalutan ko lang ng electrical tape yung spark plug cap na yun. O yung high tension wire na may pasuksok palalim. So, pagbalot ng electrical tape, ganoon naman yung mga sinaunang technique natin, kahit sa mga old school. 2-3 ikot, okay na yun. Wag lang isang ikot. Kasi pag isang ganun lang, minsan nabubutas ng kuryente yung electrical tape. So papalya ulit yun after ilang takbo. So 2-3 ikot. Wag naman yung sobrang kapal din kasi mahirapan na kayong hugutin at isuksok yung high tension wire. So yun na. Problem solved na. Ayan, tignan nyo yung andar. Sayang, di ko na-videohan yung part na nanginginig-nginig siya. So buksan natin yung aircon. Ayan. Ayan yung RPM niya. Pag lumagitik yung compressor, bumabagsak yan. Pero ngayon hindi na. Pakinggan nyo na lang. Antayin nyo lumagitik yung compressor. Mabilis na mag-automatic. Kanina malikot din yan, yung RPM. Natatagalan pa. Tayin lang natin ha, para wala nang cut. Ayan, nag-off yung compressor. Tingnan nyo, pag nag-load ng compressor. Ayun. So steady na, di ba? Ayun, tumaas pa ng konti. Ayan, namatay ulit yung compressor. Hintayin nyo lumagitik ulit yan. Pag nag-load ulit, hindi na siya bumabagsak ng todo. Ayan. So okay na. Kanina, pag nag-load yung compressor o gumana, nag-engage, gumaganon yan. Parang inuubo. So yun yung concern ng client. Okay na rin napalitan ng spark plug kasi nga, hindi na maganda yung sunog ng dalawa. Yung dalawa, okay. So ang pinalit natin ay platinum. Ito ay ordinary lang ito. Ayan. Mas maganda yun na ipalit natin. Parang karayon yung gitna. So ayan, ang ganda na ng kondisyon niya. Mas matining kaysa sa dati at hindi na siya sumusubsob. Ang mahirap kasi pag automatic, tas may mga ganun, yung nagka-cut yung power, nararamdaman mo yung parang kumakaldag yun. So okay na, problem solved. Thank you. Shoutout nga pala kay Head Turners Helmet. Yan, yung kaibigan natin. Tagal na natin kasama yan sa pagmumotor. Ito, hanapin nyo na lang, Facebook page yan. Head Turner Motorcycle Helmets. Nandyan makakakita kayo ng mga rare na mga helmet na wala kayong katulad sa kalsada. At napakaganda ng quality.